My name is A. C. I am a psychology student, second year. May darkest season po siguro nung 2015 po, 2018, tapos po nung nag-pandemic pa. 2015 po, grade 5 po ako nun. Ang kinakapitan ko po, biglang nawala sa buhay ko. Kasi yung mga childhood friends ko po, nagsilipatan po ng mga tirahan samantalang dapat magkakapitbahay lang kami. Tapos biglang nagbago lahat kasi bakit ba nila ako iniwan? Parang anong nangyari sa'kin? Paano na ako? Iniwan na nila ako, sino na yung kakapitan ko, sino yung sasabihan ng samaan ng loob ko, sino yung sasabihan ko ng mga nangyari sa araw ko, sa classroom, paano ako nagbiyahe, paano ako naging masaya sa araw na yun. Bigla na lang akong napapatulala, iniisip ko, anong nangyayari sa'kin? Ano bang dapat kong maramdaman? Naiwan ako mag-isa. Oo, may mga kapatid ako, 4 sila. May nanay, tatay ako. Pero iba pa rin yung mas close sa'kin. May pamilya nga ako pero wala kaming emotional bonding, ganyan. Araw-araw kami magkasama sa bahay pero hindi kami gano'n ka-close. Nagkukuwentuhan kami sa mga ano namin pero hindi gano'n kalalim ang connections namin. Tapos 2018, grade 7 na ako. Panibagong shift ng buhay ko. Kasi kaka-graduate ko lang sa elementary school. Nanibago ako nung mga panahong yun kasi may kaklase ako na naging kaklase ko rin naman nung grade 6 pero hindi sila yung friends ko. Sila yung mga nang-aasar sa'kin, parang mga nangti-trip, bully, pero hindi naman yung sagad sa pisikalan. Parang ano lang, trip-trip lang. Nung mga panahong yun, since naiwan ako ng mga kaibigan ko, taga-ibang lugar na, taga-ibang city, siyudad, subdivision, hindi ko na maabot yun dahil wala naman akong sariling pera pa ng mga panahong yun para mapuntahan yung mga nilipatan nilang bahay. Ang nangyari, nalungkot ako ng sobra kasi yung mga klase ko ng mga panahong yun, walang pakialam sa nararamdaman ko. Nakumpara ko sila nung mga elementary ako, na 'pag umiiyak ako, ang sama ng loob ko, bigla silang naglalapitan sa'kin, pinapatawanan nila ako hanggang sa tumahan na yung iyak ko. Nung grade 7 naman na ako, umiiyak lang ako sa gilid tapos pinapanood lang nila ako ng nakatulala tapos wala silang pakialam. Ang hiniling ko na lang sana man lang sinabihan nila ako na, "Okey lang 'yan, tumigil ka na sa umiyak." Wala akong narinig na gano'n mula sa kanila. Kaya masakit din sa'kin na naramdaman ko 'yun na wala silang pakialam sa'kin. Tapos mga panahong 'yun, ang pinambu-bully po nila sa'kin ay crush daw po nila ako. Ginagawa nila biro 'yun samantalang dapat sinabi na nila sa'kin ng diretso na, "Ay crush kita, okey lang ba 'yun?" Pero hindi, eh. Ang ginawa nila, inaasar nila ako, "Uy crush ka ni ano, crush ka nun 'no." Tapos nangangalabit sila sa likod ko, napaka-grabeng emosyon ang kinontrol ko dun, eh. Ang ginagawa ko nalang lagi samaan sila ng tingin, kasi iniisip ko baka ma-guidance ako 'pag sinapak ko sila. Yung mga mixed signals nila sa'kin, pinaka nakakalito, overthink, sobra sa gabi. Ano ba talagang dahilan ng pinapakita nila sa'king motibo? Motibo ba yun o sadyang ano lang, trip lang nila kasi trip nila ako kasi rin, eh. Trip nila akong pagtripan, ganyan, magpapansin. Pagbubuksan nila ako ng pintuan, tapos bigla akong nagugulat, mukha na nila yung bumungad. Dun ako nahihirapan, eh. Ilang beses nilang ginawa yun. Ay, isang lalaking classmate ko lang pala gumawa nun. Yung kinakapa ko yung pintuan kasi walang doorknob, biglang nagbukas. Tapos siya pala yun. Tapos yun, kalaunan siya na yung naging crush ko sa mga lalaking nang-aasar sa'kin. Kasi sa lahat ng lalaking class ko na
sinasabing may crush sa'kin. Siya yung nag-e-effort. Ang ginagawa ko para takasan sila, nagtatago ako sa CR. Kinukulong ko sarili ko do'n, tinatanong ko sarili ko, "Ano nangyayari sa'kin?" Parang natutuwa ako, parang naiinis, halo-halo lahat. Kasi di naman ako naniniwalang, bakit ba nila ako magiging crush samantalang hindi naman ako gano'n kaganda nung panahong yun. Hindi ako gano'n ka-confident sa sarili ko ng panahon yun dahil wala pa naman akong sense of self, sariling isip. Sumusunod lang ako sa kung anong sabihin sa'kin ng nanay ko, tatay ko, yun. Tapos pandemic came. Parang ang buhay ko ay pagiging Dora the Explorer. Nawala yun lahat. Nakulong ako sa bahay, bawal lumabas. Dahil hulihin ng barangay, nalungkot talaga ako dun. Tapos dahil nga ang mga magulang ko ay emotionally unavailable, kaya inisip ko na mabuti na lang hindi nila alam 'to. Sa sarili ko na lang 'yun. Tapos 2021 po, nagkaroon ako ng cellphone kaya parang na-divert yung attention ko. Siyempre po, normal lang na ang disciplinary action ng mga magulang ay pamamalo, pagsisinturon. Do'n ako nagkaroon ng sama ng loob sa kanila kapag umaalis ako ng bahay na hindi nila alam. Iniisip nila na puwede akong maging rape victim, mabaril, makidnap, na kahit kailan naman, di naman nangyari. Ang tagal kong lumalay sa bahay namin mag-isa, hindi ako sinasamahan ng mga kapatid kong lalaki. Ako lang mag-isa dahil yung mga childhood friends ko lumayas na sa street namin. Ako na lang mag-isang gumagala. Wala na akong kasama. Ang nangyayari, naging introvert talaga ako nung mga 2018. May kaibigan ako, hinihila nila ako kung saan-saan, doon ako natutong maging takasera, pasaway, bigla na lang alis ng bahay, walang paalam. Doon ako kumapit sa kanila, kahit na parang nararamdaman ko hindi naman talaga ako belong sa group na yon. Okay na yung paluin niya ako, sapuntan niya ako, or what. Yung sasabihan niya ako ng mga negative, like, kapag nagsusuot ako ng mga sexy na damit, yung parang hindi nila approve. Lumabas ako sa bahay namin one night na naka-short tapos sando. Naisipan ko lang naman lumabas dahil malamig paggabi. Pag-araw naman mainit. Kaya di ako maalis. Paggabi, umalis ako. Pagtulog na sila, para di sila magalit. Nagising sila na hindi pa ako nakauwi. Sabihan ako ni mama na, daig mo pa yung pokpok. Sa suot ko raw, marami daw adik yan, makamarip ako. Hindi ko masabi ko kahit kanino, kahit sa teacher namin na gano'n nangyayari. Sinarili ko yun kasi inisip ko naman na kasalanan ko rin naman pero hindi ko pa rin matanggap na ginagawa nila yun sa'kin. Hindi ko pa rin kasi maintindihan yung mismong nagawa kong mali. Kahit alam ko naman ako'y gumawa ng mali, pero hindi ko naintindihan eh. Bakit nila kailangang gano'n ang parusa? Tiyuhin ko kasi na kapatid ng nanay ko. Sad to say, nag-suicide siya. Kaya kahit parang gusto kong sundan siya. Pero naisip ko nanay ko, narinig ko yung agulgol niya nung nabalitaan niya yun. Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko matanggap. Tiningnan ko lang siya nung naglulok siya sa kapatid niya na nagpahamatay. I feel unlovable. Parang I don't deserve everything. I don't deserve attention, love, care, tenderness. Hindi ako masyadong napapansin ng nanay ko dahil yung attention niya ay nabibigay doon sa special child naming kapatid. Kaya parang wala naman akong silbi dito. Ano ang ginagawa ko? Kung wala nang ibang ginagawa. Nag-aaral nga ako pero di ko naman sineseryoso. Pabagsak din yung mga grades ko dahil hindi rin maayos yung pag-iisip ko eh. Yung mas kinakampihan nila yung special child, panganay. Yung parang hindi nila papakinggan yung side ko. Nakamit ko rin at times, many times, pinakauna. 2015, grade 5. Kasi nga, since yung mga dinependehan kong tao, iniwan ako. Na-realize ko, bakit ba gusto kong mamatay samantalang ang daming pasyente sa ospital? Lumalaban para mabuhay samantalang ako sumusuko lang. Nakikita ko yung mga tatanda, gusto pa nilang mabuhay. Nilalaban sila ng mga anak nila. Dagsaan ng mga pasyente sa emergency room. Samantalang ako, inuna nila ako dahil duguan ako. Sila may oxygen, tanda na pero lumalaban pa rin naman. Naisip ko ako, bata pa ako. Pero parang gusto ko na sumuko agad. Hindi ko pa nararanasan ng realidad na buhay. Yung
Magbabayad na ako ng bills, bahay, kuryente, lahat-lahat. Bubuhay ako ng pamilya. Hindi ko pa naranasan yun. Naisip ko, bakit gusto kong sumuko agad? Parang hina-hina ng tiwala ako sa sarili ko na hindi ko kaya mag-isa. Na dapat may makikinig pa sa akin para maramdaman kong kamahal-mahal ako. Ang naisip ko, kaya ko pala. Mamahalin lang yung sarili ko. Kaya ko pala na ako lang. Kaya ko pala na andyan yung tatay ko, andyan yung nanay ko. Sinasamahan nila ako. Di nila ako iniwan. Di nila ako pinabayaang wala nang saysay yung buhay ko. Kasi dahil nga injured na ako, pag di ako naoperahan, wala lahat. Sumunod na lang ako kay mama na sumali sa Legion of Mary, sa Flores de Mayo. Hindi ko sinasabi yung mga struggles ko, pero parang nako-comfort din naman ako ng simbahan, ganun. Kahit di ko sabihin yan, alam naman nila yun. Tinanggap ko na lang na iba na, tumanda na kami, iba na ang panahon. Tinanggap ko na lang sa sarili ko na dapat pagdaanan ko rin to. Dapat lagwasan ko to mag-isa. Hindi rin naman ako papabayaan ng Diyos. Naging rebelde ako kasi parang nagiganti ako sa mga nangyari sa akin, sa mga sakit na pinagdaanan ko. Sa kanila ko naibuntun yun dahil sila yung may mas concern sa akin dahil ako yung anak nilang babae. Masakit din naman sa akin na ginagawa ko to, pero ito yung paraan na para matanggap ko sa sarili ko na ito yung parte ko. Ako to, kahit hindi ko alam yung dahilan, pero gagawin ko. Dahil pakiramdam ko, dapat ko lang gawin para makapaggawa ko ng peace sa nakaraan. Kahit hindi ko nakuha yung clarity nga, reasons. Pero hindi nga ako binigyan masyado ng sagot sa mga tanong ko. Pero nandun na ako sa daan patungo sa moving on. Nakalimutan ko na rin mismo yung mga past experiences na masakit. Na-repress ko, pero pag nakikita ko yung mga taong dahilan nun, sakit, bumabalik. Bago nila sabihin, mahina ang Generation C, Alpha, Generation pa na susunod, magtanong muna sila. Subukan nila kaming pakinggan, intindihin, unawain, mahalin, bigyan ng pag-aalala, pag-aalaga, bago nila sabihin weak. Nagiging weak kami kasi sino ba yung pundasyon namin? Isip namin, syempre, pamilya namin yun. Sila yung nagiging dahilan kung bakit ba kami nagiging weak. Nagtanong ba muna sila kung ano ba talagang nangyayari? Ano ba talagang naisip namin? Bakit ba namin ginagawa yung mga bagay na ito? Hindi na sila nagtatanong eh. Gumagawa lang sila ng biased judgment. Ito lang yung nakikita nila eh. Paano ba yung deeper reasons? Wala. Hindi nila alam. Dahil wala silang pakialam. Lagi silang ma-invalidate. Lalo na yung generation ng millennials. Okay pa yung generation ng mas matanda sa millennial. Parang, eto ka, bata ka, papayuhan ka nila. Magiging magaan yung loob mo. Pero yung millennials, emotionally unavailable talaga sila. Hindi kami dapat sabihang weak. Lilipas din yan. Pagdaanan mo lang, huwag mong kinconvince mula sa dibdib mo na paniniwalaan mo na lang yung sarili mo na hindi na matatapos yung kirot, sakit, bigate, iyak. Pagdaanan mo lang, tanggapin mo na nararanasan mo yung mga bagay na yan. Tanggapin mo na may mga taong dadaan para saktan ka, bigyan ka ng mga leksyon, kahit parang hindi mo naman deserve. May mga tao rin naman na bibigyan ka ng halaga, ligaya, pero aalis din naman sila. Pero tanggapin mo yun. Tanggapin mo na aalis. Kung may aalis, may babalik sa'yo. Pero mas greater good yun. Lalo kung naghintay ka, naniwala ka na eto, mangyayari din to soon. Hindi dapat susuko ko na lang dahil eto na yun eh. Hindi ko na kaya. Parang ayoko na. Suko na ako. Hindi dapat ganun. Dapat mas lumaban ka. Maging mas natatag ka sa buhay. Mas maging matapang kang labanan yung mga takot mo. Dapat ganun. Hindi dapat agad susuko. Dahil may Diyos tayo, di tayo papabayaan ng Diyos. Maniwala ka lang. Mahal na mahal ka ng Diyos.